So, dinala kami do'n and medyo nagulat ako. As in, nagulat talaga ako kasi hindi ko talaga ini-expect. Annyeong Tsingadol! Good afternoon at ayan, bagong bagong ligo kahit na medyo malamig kailangan nating maligo. Yes. Magto-toner ako. Siyempre, kailangan natin mag-toner kasi nga para sa ating skin maintenance. Oo, 'yan. So, yung aking kwento pala today kasi nabanggit ko doon sa ibang video ko na may isi-share ako sa inyo. Hindi ko alam kung anong tawag dito, kung masasabi ko bang niloko ako. Yeah, parang gano'n eh, malapit doon sa niloko ka. Oo. So, ito na, hindi ko napapahabain yung ating intro or kung ano man yan. Mag-direct to the story na tayo. May isang babae na siyempre Pinay siya. Tapos, uploader din siya. Nagkakilala kami sa Facebook. Korean din po yung asawa niya. Medyo nagla-like ako sa Facebook niya and nagko-comment, ganyan. Then one day, bigla siyang nag-message sa akin sa Facebook ko. Sa Facebook lang kami nagkakaroon ng communication. So, ito na nga. Then, konting usap lang, parang madalas daw siya dito sa Busan. So, kung may time, baka pwedeng magkita, mag-bonding, ganon. So, one day, sabi niya ganon, nag-aya na siya na, tara, magkita tayo, ganyan. Ang unang araw na parang sinet namin is, nakalimutan ko kung anong araw yun. Siguro Saturday ata. Saturday, hindi ko talaga maalala. Basta ganon, may isang araw kami pinag-usapan and magko-coffee kami. Dito kami magko-coffee sa lugar lang namin. Malapit lang sa akin kasi may coffee shop dito na maganda, yung Durumi. Maganda yung view ng coffee shop na yun. Kaya sabi ko, dito na lang sa amin kasi may car naman siya. Eh ako, wala naman akong car. So sabi niya, oo, sige. Then, okay na. Pero bago pa dumating yung yung aming araw ng bonding, bigla niya binago yung kung saan kami magkikita at anong araw. Then, ang nangyari, hindi ko alam kung saan kami magbabanding. Hindi ko alam. Pero sa message, sabi niya ganon na may isasama daw din niya yung friends niya and may isa siyang friend na parang gusto din kasi ang iba is from Ulsan, so pupunta ng Busan, then hindi pa masyadong nakakagala dito sa Busan. Sabi ko, hindi kaya nakakahiya naman sa mga friend mo? Kasi syempre, di ba parang sabi ko, baka ma-out of place ako. Kasi siya lang yung kakilala ko at hindi pa kami as in ganun ka-close. So, medyo yun yung worry ko. Pero sabi niya, hindi naman daw. So, okay na ako. Bala, at that time pala, is susunduin niya ako sa bahay. Dito sa malapit sa apartment namin, ipipick up na ako dyan. Ito na, at that day, sobrang excited na ipipick up ako, tapos magbabanding na kami. So, pinick up na nga ako, siguro mga 11 a.m. ata, 11 a.m. ata kami nun, kasi dapat magla-lunch kami. Hindi pa ako nagla-lunch, nag-breakfast lang ako, kasi ni-expect ko nga na, syempre may imimit ka, di ba? So, magsama-sama na kayong mag-lunch. So, ito na nga. Nasasakyan na kami. Ang kasama namin, maliban sa kanya, is may dalawa pang Pinay. Then, yung nasa unahan na Pinay is first time sa Busan, ganyan. And first time din nilang mag-meet nung kakilala ko din na Pinay. Tapos yung sa tabi ko, yung katabi ko naman is close sila. So ito na, habang nagbibiyahe kami, syempre kwento-kwentuhan, kwento-kwento, ganyan. Wala pa akong idea kung saan talaga kami pupunta. Pero ang nasa isip ko is pupunta kami ng Haeundae Beach. So, yung mga dinadaanan namin is hindi ko alam actually. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Basta ang nasa isip ko lang Haeundae na Bisayan. Haeundae Beach, ayan. So, ito na nga guys. Alam nyo ba, hindi kami pumunta doon sa Haeundae Beach na ini-expect ko. Sabi niya sa amin na may dadaanan lang kami. Actually, yung katabi ko, medyo alam na niya kung saan kami dadalhin nung kakilala namin. Okay. Kasi sabi niya, kasi gutom na din yung nasa katabi ko. Sabi niya, pwede ba tayo bumili ng something lang bago mag-umpisa yung basta sabi niya bago mag-umpisa yung gagawin, parang ganyan. Hindi niya
masabi ng diretso yung seminar. Yes, guys, kasi po, dinala kami nung Pinay na yung nasa unahan is first time din niya sa Busan and parang galing siya ng Gyeonggi-do ata. Basta gano'n, medyo malayo din sa Ulsan and malayo din sa Busan. And nag-meet lang sila kasi parang meron din silang gagawin nung nakilala kong Pinay at saka siya may gagawin din sila ibang bagay. Oo, na sila lang yung nakakaalam din. Then in-invite lang din siya nitong Pinay na nakilala ko din. So dinala kami sa isang networking. Hindi ko na rin babanggitin kung ano yung pangalan ng networking na yun. So, dinala kami do'n and medyo nagulat ako. As in, nagulat talaga ako kasi hindi ko talaga ini-expect. At nung pagdating namin, saka nag-start yung seminar. At alam niyo ba guys kung gaano katagal yung seminar? Hindi ko maano kung siguro mga 4 hours to 5 hours yung seminar. Siguro mga 12 or 12:30 dumating, basta mga gano'n. Halos mga 5 na kami natapos, almost 5. Oo, yung seminar napakahaba. Pero kunyari may introduction, tapos siguro mga 1 hour yon to 1 hour 30 ganyan. Tapos stop muna, parang pahinga. Tapos sunod naman is ano ulit, parang explanation ulit nila, tapos may sunod pa, gano'n. So, mga break time naman. Pero, ayun nga, grabe talaga. Mm. Sa totoo lang, nung umpisa pa lang, parang nawalan na ako ng gana nung umupo ako do'n. Kaso nga lang, syempre nandun ka na and ayoko din naman yung tipong, alam mo yun, yung mamahiya, yung tipong magwa-walkout ako do'n. Wala, wala, wala naman sa ganun yung personality ko. Yung tipong napapahiya ko siya. So, nag-stay ako do'n kahit na as in labag na labag sa kalooban ko and sobrang disappointed ko. Oo, kasi 'di ba, ini-expect mo na magba-bonding kayo. Ini-expect mo magba-bonding kayo, magkakakilala kayo kasi siyempre ako excited ako kasi, wow, ganyan makakilala akong panibagong Pinay, ganyan. Tapos dadalhin ka lang sa gano'n, 'di ba? Yung tipong nasayang yung oras mo na ini-expect mo i-enjoy mo, tapos dinala ka do'n na walang walang pahintulot mo na hindi mo talaga alam, as in dinala ka lang talaga do'n. Wala kang chance na makasabi ng, "Ayoko diyan," ganyan. Kasi nandun ka na, ta's ang daming mga Koreans na nandun, ta's may mga ibang Pilipina pa na nandun na parang member na din siguro sila dun. Oo, as in talagang ano, pinapakita ko yung aking ano, yung hindi ako interesado. Kasi sa totoo lang sa mga networking hindi ako interesado. Kahit sa Pilipinas at kahit dito na kahit nga personal kong kakilala, inaayawan ko. Alam ko positive kayo diyan, maganda 'yan, makakatulong 'yan sa buhay ng mga tao, pero hindi lahat ng tao is gusto 'yan, 'di ba? So, dapat kung sino lang yung willing, hindi yung pinipilit. Eh, ako talaga parang hindi naman kasi gano'n ako, eh, 'pag ayaw ko, umpisa pa lang na i-offer mo sa akin 'yan, sasabihin ko na ayaw ko, para hindi ka na mag-effort na magpaliwanag sa'kin, para hindi ka na din gumastos. Kasi minsan yung mga members diyan, 'di ba 'pag magkikita kayo, minsan gumagastos din sila like ililibre kayo, ganyan, para mai-ano nila, mai-promote nila yung item nila. So, ako ayoko ng gano'n. Oo, 'pag ayaw kong hindi ko pinapaasa yung mga tao. So, pagpunta ko talaga do'n, kasi nga hindi ko naman alam mo, ano din nag-aalala din ako sa totoo lang guys, kasi nung 'di ba nung pumunta ako do'n hindi ko alam, nagpaalam ako kay hubby na mamamasyal kami nung bago kong kakilalang Pinay, mamamasyal kami. So ini-expect yun ng husband ko na namamasyal ako. Tapos 'di ba ano ikukuwento ko pagdating ko ng bahay kasi ganyan yan siya, eh. Ako, madalas talaga 'pag after ko makipagkita sa mga friends ko, na mga kakilala niya na din, na-meet niya na din, is nagkukuwento ako na dito kami pumunta, dito kami kumain. Eh, at that time ano ikukuwento ko, 'di ba? And may ugali din 'tong husband ko na ayaw din niya nung mga networking guys, ayaw din niya 'yan. So medyo nagwo-worry ako na sabi ko, nasa isip ko, hala baka ano, baka magalit pa yung asawa ko. Kasi 'di ba pumunta ako do'n, eh, alam ko din naman na ayaw ng husband ko doon na sa mga ganyang seminar na networking na 'yan. So, alam mo yung ginawa sa'yo ng isang tao na inakala mong mag iba-bonding ka, yung gusto kang makilala, pero nung pala, ah,
i-o-offer sa'yo yung ano nila, yung parang ipo-promote sa'yo yung kanilang networking na wala kang kaalam-alam, gano'n. Talagang alam mo yung feeling na niloko ka talaga, 'di ba? Yung sinayang yung oras mo, gano'n. So, sobrang sobrang disappointed talaga ako. After no'n, 'di ba, after nung seminar naman is kumain kami sa isang buffet na halos malapit lang din doon sa office nila. Kumain kami doon and yes, siya yung nagbayad nun. Pero kung siningil kasi yung card niya yung ginamit namin, pero kung siningil niya ako, magbayad naman ako para wala akong utang na loob. Pero hindi naman siya naningil hindi na siya naningil. So ako naman, since hindi naman siya naningil, hindi na din ako nagbayad kasi parang ano lang din, parang okay, kagustuhan mo 'to, eh. Dinala mo kami dito, eh, dinala mo ako dito, wala akong alam. So, nagutom ako, oo. And may mga pinapainom sila na mga products nila na actually masarap naman. Oo, masarap naman talaga. Na-enjoy ko din naman kahit papaano. Pero kumbaga, hindi ko kagustuhan 'yun. Oo, hindi ko kagustuhan 'yun na bigyan nila ako, maggastos sila. Kasi kung sinabi niya umpisa pa lang na doon sa seminar na yun na networking niya ako dadalhin, hindi ako sasama. Para wala na siyang effort, 'di ba? So, ayun. Alam mo yung first time na nangyari sa akin 'to simula nang mapunta ako dito sa South Korea, yung gano'ng bagay. So, sabi ko, next time, hindi na ako, magpapasundo or dapat 'pag may usapan kami dapat alam ko. Siguro magkikita lang kami dun. Dun lang tayo mag-meet. Hindi, wag mo na ako sunduin 'pag bago pa lang. Oo, kasi alam mo yon, pwede ka palang dalhin kung saan-saan. After nung seminar, tas after namin kumain, umuwi na ako guys. Kasi ilang ano na eh, anong oras na yun? Late na yun. Hindi na ako pwedeng mamasyal nun. Kasi ang aga kong umalis ng bahay, di ba parang mga 11:30. So dapat mga 6 p.m. ganyan is nakauwi na ako. Syempre kasi may asawa tayo. Kailangan pagluto, kailangan mag-prepare ng food. So, umuwi na talaga ako nun. Tapos, buti na lang talaga at hindi nagalit yung isa. Kasi nang tinanong niya ako, kung saan kayo pumunta, sinabi ko sa kanya, ayoko din pagsinungaling. So, sinabi ko sa kanya na dinala ako sa seminar. Dinala ako dun. Natawa na lang siya. And sabi niya, next time, pag in-invite ako, wag na akong sasama. Of course, di ako sasama. Actually, nag-message ulit siya. And doon, hindi ko man sinabi sa kanya na disappointed ako sa ginawa niya, na dinala niya kami sa seminar. Pero, yung reply ko sa kanya, nung pangalawang message niya is, dinirect ko na siya, na sabi ko hindi ako interesado sa mga ganong networking, ganyan-ganyan. Yun, diniretso ko na siya para hindi na siya umasa din. Oo, 'di ba? So, ayun. So, gano'n, experience, 'di ba? Nakaka-disappoint na experience talaga 'yun na alam mo 'yun, yung may taong talagang ang lakas ng loob na may usapan kayo, iba yung usapan niyo tapos dadalhin ka sa ibang lugar. Oo, 'di ba? Like sa business, ganyan, 'di ba? Parang makapag-invite ka lang talaga tapos aapakan mo, parang kasi panglalamang 'yun, 'di ba? Gano'n, panloloko nga. Yung parang lolokohin mo yung tao na mamamasyal kayo, tapos sa iba mo siya dadalhin, 'di ba? So parang kagaya ko, 'di ba, nagtiwala ako na magbabanding-banding kami, magkakape kaming dalawa. Tapos iba pa lang ang papupuntahan ng beauty ko. So ayun lang. Actually, hindi naman ako galit sa kanya. Hindi naman ako galit sa kanya ngayon kasi nakikita ko pa naman siya sa Facebook pero hindi na kami nag-uusap. Hindi naman ako galit sa kanya pero sobrang disappointed talaga ako. Hindi galit pero disappointed dun sa ginawa niya. Oo. So, sabi ko siguro kung makikipag-meet ulit siya, basta yung meet ha na mag-uusap lang tungkol sa tawag din parang ibang bagay, hindi yung ipo-promote niya sa akin yung sa networking niya is okay. Pero yung about ipo-promote niya naman sa akin yung networking, hindi na. Kasi ano pang silbi ba? Kasi sinabihan ko na siya na hindi ako interesado, 'di ba? So ayun lang guys, ito lang yung mai-share ko sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa kwento ko. So
Ganun talaga ang life. Lesson learned. So, bye-bye. Thank you!